Balitang pambansa. Nilinaw po ng Department of Foreign Affairs o DFA na isang pasaporte lamang ang hawak ng puganteng si Attorney Harry Roque. Ayon po sa DFA, kanselado na ang mga naunang ini-issue na passport sa kanya alinsunod po sa umiiral na patakaran ng DFA. Merong regular diplomatic passport si Roque noong siya'y spokesperson pero hindi na raw ito valid matapos silang isyuhan si Roque ng regular passport noong July 2024. Matatanda ang sinabi po ng Department of Justice o DOJ na 3 pasaporte ang posibleng hawak ni Roque. Nasa Netherlands na ngayon para sa kanyang asylum application. Hiniling na rin po ng DOJ sa DFA na kanselahin ang pasaporte ni Attorney Harry Roque. May mga bago naman pong mga pangalang nabisto sa listahan po ng mga nakatanggap daw ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon po kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, may mga kaapelido raw ang ilang senador na umano'y nakatanggap ng confidential funds. Sino? Kabilang po dyan ay sina Beth Revilla, Janice Marie Revilla, Diane Maple Lapid, John A. Lapid Jr., Clarice Ontiveros, Christine Applegate Estrada, Denise Tanya Escudero. Meron ding katunog ng isang bake shop, si Canor Adrian Contis. Ang mga bagong pangalang ito, sigurado raw nakasama sa mga tatalakayin sa impeachment trial ni VP Sara sa Hunyo. Humingi na ng tulong ang Kamara sa NBI at Philippine Statistics Authority o PSA para nga maberipika ang mga nasabing pangalan. Nakatakda namang buksan ang 10 araw na voters registration ng COMELEC para po sa barangay at SK election simula po sa Hulyo 1. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, target po nilang maka 1 milyong bagong botante hanggang sa July 11. Para mas mapadali ang pagpaparehistro, bubuksang muli ng COMELEC ang voters registration sa mga mall. Hindi naman na raw kailangan ng barangay certificate sa pagpaparehistro para maiwasan itong magamit sa pamumulitika. Suma total, nasa higit 68 million ngayon ang mga rehistradong botante sa buong bansa.